Dear Kuya Berto, ako po si Raymond. 25 anyos ako, isang bagong graduate at mahilig mag-travel sa mga probinsya. Mahilig akong tumuklas ng kakaibang tradisyon. Noong nakarang taon niya, inimbitahan ako ng kaklase kong si Dindo sa bayan nila sa Antique. Isa sa mga probinsyang kilalang may mga kwento ng aswang. Pero ang sabi ni Dindo, puro chismis lang daw yon, kaya di ako nagdalawang isip at pumayag akong makipiesta sa kanila. Ang layo ng biyahe, Kuya Berto, mahigit 6 na oras kaming nasa kalsada. Habang papalapit kami sa bayan, napansin kong mayroong kakaiba sa paligid. Mga puno ng baliti na tila ba may mga matang nakamasid at mga bahay na yari sa kahoy na may lumang disenyo. Tahimik ang kalsada pero ramdam mong may mga matang nakasunod. Pagdating namin, sinalubong kami ng mga tao. May bandarita sa kalsada, may mga ilaw, at may mga naglalako ng pagkain. Pero ang kakaiba, Kuya Berto, lahat ng tao ay sabay-sabay na napatingin sa akin. Hindi kay Dindo, hindi sa ibang dumadating, kundi sa akin lang. Nang gabi na, nagsimula ang kasiyahan. May mga sayawan, kantahan at inuman, pero habang tumatagal, may napapansin akong kakaiba. Ang mga tao isa-isang nawawala sa gitna ng kasiyahan. Nakaramdam ako ng kaba, Kuya Berto. Sabi ko kay Dindo, pare, parang ang weird ng mga tao dito. Ngumiti lang siya at sabay sabing, normal lang yan dito, pare. Sana yan lang. Pero habang kumakain ako ng adobo, biglang may nalaglag na piraso ng karne mula sa pinggang ko. Pagtingin ko, hindi ito baboy, kundi parang piraso ng daliri ng tao. Natakot ako at nagpaalam na magsisiar ako, Kuya Berto. Habang naglalakad sa madilim na eskinita, narinig ko ang mga bulungan nila. Mga boses na parang sabay-sabay na. Dumating na siya. Handaan na ang handaan. Siya ang ating iaalay. Napatigil ako, Kuya Berto, at doon ko nakita ang isang lumang bodega. May maliit na siwang ang pinto. At dahil sa kaba at kuryosidad ko, sumilip ako. Diyos ko, nagulat ako sa nakita ko, na ang mga taong nawawala kanina sa kasiyahan ay nasa loob ng bodega. Pero hindi sila nagiinuman. Nakapalibot sila sa isang mesa. Sa gitna nito, may nakahantusay na katawan ng tao. Hubot-hubad, duguan, at kinakalmot ng kanilang mga kamay. Kinakain nila ang laman na parang mga gutom na hayop. Napasigaw ako. Napalingon sila sa akin ng sabay-sabay. At doon ko nakita, ang mga anyo nila'y tuluyan ng nagbago, Kuya Berto. Mahahaba ang kuko, matatalas ang ngipin at ang mga matay nanlilisika at namumula. Agad akong tumakbo. Narinig ko ang yabag ng mga paa sa likod ko. Mabilis, parang mga hayop na tumatakbo sa 4 na paa. Sa bawat kanto ng baryo, may mga aswang na nakaharang. Sumilip ako sa isang eskinita at nakita ko ang matandang babae na tindera ng kandila kaninang umaga. Kumakaway siya sa akin. Dito ka, dali! Pumasok ako sa maliit niyang bahay. Agad niyang isinara ang pinto at binuhusan ng asin ang paligid, pati mga bintana. Kumuha siya ng bawang at ipinahid sa katawan ko. Hingal na hingal ako. Ano po ito, nanay? Ano bang nangyayari dito? Sabi niya. Anak, ikaw ang napili. Tuwing piyesta, kailangan nilang mag-alay ng isang bisita para manatiling payapa ang baryo. Ngayon, ikaw ang napiling ihain. Halos mabaliw ako sa narinig ko, Kuya Berto. Sa labas ng bahay, naririnig ko ang mga lakhak at sigaw ng mga aswang.
May mga kumakaskas sa bubong, may kumakatok sa pinto, at may humihiyaw ng pangalan ko. Raymond, lumabas ka na. Gutom na kami. Lumipas ang magdamag na parabang walang katapusan. Sa bawat tunog, sa bawat galaw ng hangin, ramdam ko na kung bumigay ako, katapusan ko na. At sa takot ay hindi ko na malaya na nakatulog ako. At pagmulat ng mata ko, tahimik na. Liwanag na ang araw, nawala na ang mga yabag. Binuksan ko ang pinto. Wala ng tao sa paligid. Parang walang nangyari. Nakita ko si Dindo, nakangiti. Buti nakaligtas ka, pre. Hindi ko akalaking makakaabot ka ng umaga. Nanlaki ang mata ko. Anong ibig mo sabihin? Alam mo to? Ngumiti siya at sa ngiting iyon, lumitaw ang mahaba niyang pangil. Siyempre, hindi ba't inimbita kita? Hindi lang bisita, Raymond. Ikaw ang gusto kong ihanda. Agad ko siyang sinipa, Kuya Berto. Natumba si Dindo at nahulog sa baybay ng ilog. At nagkaroon ako ng pagkakataong makatakbo. At sa di kalayuan, laking pasasalamat ko at may bus na nagdaan pabalik ng Maynila.